Ang makapangyarihang Diyos ng yaman na sistema ay na-activate na. Ang random na gantimpala para sa araw na ito ay naipamahagi na. Binabati kita, host, nakatanggap ka ng 1,000,000 Underworld Yuan. Kasalukuyang balanse, 77,550 trilyon. Misyon 1, unang konsumo, hindi pa natatapos ang layunin ng misyon. Kabuuang halaga na nagastos, 0,100,000. Gantimpala ng misyon, double rebate card. 9 Netherworld Demonic Soul, antas 70. 8 AM. Nagising ako ng bigla dahil sa boses ng sistema na umuukit sa aking isipan. Isang alon ng kawalang kapangyarihan ang bumuhos sa akin. Simula nang mag-transmigrate ako sa mundong ito, ang sistemang ito ay naging palaging kasama ko. Ang pangalan ko ay Lin Yu. Namatay ng isang beses, muling nabuhay, at 3 taon na ngayon. Noong una, nang makita kong nag-activate ang God of Wealth System, binigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay, medyo nasasabik ako. Akala ko mamumuhay ako ng marangya, at magulong buhay sa mundong ito. Pero pagkatapos, itong sinumpang sistema ay nagsimulang maglabas ng pera mula sa ilalim ng mundo, nagbibigay ng mga anino na barya at banknotes na inilimbag ng bangko ng kabilang buhay, naganap na walang silbi sa lupa ng mga buhay. Ito ba ay isang uri ng benepisyo na maaari ko lamang matamasa pagkatapos kong mamatay? Pero ayaw ko talagang mamatay ulit. Pagkatapos kong isara ang system interface, isang bagong notification ang lumitaw sa aking paningin. 2 linya ng dugong pulang teksto ang lumitaw sa aking paningin, binabati kita. Napili ka upang lumahok sa ika-5 closed beta test ng horror game. Bilang ng oras bago magsimula ang laro, 15 oras, 59 na minuto, 59 na segundo. Ano ito? Nagtigilan ako. Hindi katulad ng pamilyar, halos likas na pakiramdam ng presensya ng sistema sa aking kaluluwa. Sinabi ng aking kutob na hindi mula sa sistema ang mga salitang kulay dugo. Dahil kung ikukumpara sa sistema, ang 2 linyang ito ay tila magaspang, mababa ang kalidad, na para bang may ibang puwersa na tumatawag sa akin, madilim, malamig, kakaiba, duguan, at may pamilyar na amoy ng kamatayan. 10 oras mula ngayon, sa Hayten gabi, papasok na ako sa horror game. Kailangan kong manatiling kalmado. Ang dugong pulang teksto ay nagsasabing ako ang ika-5 alon, kaya tiyak na matagal nang umiiral ang horror game na ito. Mas mabuting mag-research muna tungkol sa horror game na ito. Binuksan ko ang Baidu Encyclopedia, TinyPay ang mga keyword na horror game, at pinindot ang search. Mabilis, mula sa mga post na aking binrose, nakabuo ako ng isang mahalagang impormasyon, ang mga hindi maipaliwanag na insidente na nagaganap saan man ay sanhi ng mga manlalaro na bumabalik mula sa horror game. May ilan pang nagsabi na ang bagong itinatag na Investigation Center No. 9 ay nilikha partikular upang harapin ang pag-iral ng horror game. Ang mga napili ay papasok sa isang mundong puno ng mga multo at makikipaglaban para mabuhay. Ang paglabag sa mga patakaran sa loob ng instance ay nangangahulugang kamatayan sa kamay ng isang multo. Bukod dito, sa tuwing may pumasok sa isang instance, hindi bababa sa kalahati sa kanila ang mamamatay. Gayunpaman, ang mga nakaligtas ay maaaring magkaroon ng pagkakataong mapigil ang mga multo at makakuha ng mga item mula sa mga multo sa loob ng laro. Buhay o kamatayan, lahat ay nakasalalay sa sariling kakayahan. Pagkatapos basahin ang lahat ng ito, hindi ko maiwasang isipin, kung talagang may mga multo sa mundo ng laro, hindi naman ganap na imposibleng magpakita rin sila sa totoong mundo. Marahil ang pagtanggap sa paanyayang ito para sa closed beta test ay isang magandang bagay. Mayroon akong malabong pakiramdam na ang salapi ng ilalim ng lupa na inilabas ng sistema ng Diyos ng kayamanan ay maaaring paghahanda para sa larong ito. Bagaman hindi ako ganap na sigurado, hindi ko naman maaasahan ang mga panlabas na salik. Kung gusto kong makaligtas, kailangan kong samantalahin ang bawat pagkakataon. Humugat ako ng malalim na hininga, gumawa ng ilang simpleng paghahanda, at naghintay na magbukas ang pagkakataon.
Ang oras ay lumipas, segundo sa agonizing na segundo, at sa sandaling umabot sa zero ang countdown, isang nakakasilaw na pulang liwanag ang sumiklab mula sa sahig. Pagkatapos, ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay bamuka, at ako'y nahulog pababa. Kasabay nito, isang nakabibinging tinig ang umalingawngaw, maligayang pagdating sa horror game. Ang pangalan ng pagkakataong ito, Yellow Springs Inn. Misyon, pagsikapan na magtrabaho at mabuhay sa loob ng 2 araw. Kasalukuyang mga nakaligtas, 6. Sa isang kisap mata, bumagsak ako ng may malakas na tunog. Pagtingala ko, nakita ko ang mga sira-sirang sinaunang gusali, isang punit-punit na bandila ng inn na walang siglang lumilipad sa di nakikitang hangin, mga pulang parol na hugis mukha ng demonyo, at mga eroded na batong pagpapatag na may mantsa ng tuyong dugo. Ang makapal, metalikong amoy ng dugo ay pumasok sa patio, naglalabas ng nakakatakot at nakabibinging aura. Sa tabi ko ay may 5 iba pang individual, bawat isa ay may iba't ibang ekspresyon at kasuutan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasot ng suit, bahagyang labis ang timbang, ay naglalabas ng aura ng isang matagumpay na negosyante. Isang batang lalaki na may maliwanag na dilaw na buhok, nakadamit ng magarbo, mukhang isang tulisan. Isang lalaking may balbas, nakasuot ng hoodie, muscular, at tahimik. Isang may edad na babae, pangkaraniwan ang hitsura ngunit nakadamit ng medyo mapang-akit. At isang estudyanteng babae na may suot na headband, maliit, humihiwalay sa takot, mukhang labis na naguguluhan. Nagpalitan kami ng mga sulyap, ang aming mga mata ay puno ng magkakasamang takot. Ang lalaking may dilaw na buhok ay sumisigaw ng hysterically, malinaw na naguguluhan. Sa wakas, nagsalita ang lalaking may balbas, ang tahimik na isa, ang boses niya ay tila kalmado. Ngunit nahahalata ang pagkabahala na dulot ng horror game, mukhang lahat dito ay mga baguhan, maliban sa akin. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, ang matandang babae, na pinipigilan ang kanyang takot, pinilit nang umiti at sinabi, "Kaya ikaw, nandoon ka na ba dati?" Tumango ang lalaking may balbas. "Oo," kinumpirma niya, "kasali ako sa ika-4 na closed beta test. Kailangan naming pagdaanan ang ganitong uri ng insidente tuwing kalahating buwan, ito na ang ika-5 beses ko." Bilang isang taong nakaligtas sa 5 pagkakataon, ang katayuang ito ay nagbibigay ng kaunting kapanatagan sa lahat. Ang lalaking may balbas, na tila nakikita ang mga iniisip ng lahat, ay bahagyang umiling. "Huwag masyadong maging optimista. 5 beses akong nakaligtas, at bawat beses ay isang karanasang malapit sa kamatayan. Ang survival rate para sa mga bagong solta ay mas nakakatakot pa." Sa mga salitang yon, itinaas ng lalaki ang manggas ng kanyang hoodie. Makikita sa kanyang mga braso ang napakaraming nakakatakot na itim na bitak. "Tingnan mo, ito ang presyo ng kaligtasan." Nang makita ang tanawing ito, takot na tinakpan ng 2 babae ang kanilang mga bibig gamit ang kanilang mga kamay, halos sumigaw. Maging ako ay napatigil sandali, ngunit agad akong nakabawi at lumapit sa lalaki. "Ginoo, ang makaligtas sa napakaraming pagkakataon ay kahanga-hanga. Mayroon ka bang karanasan na maibabahagi sa amin na mga baguhan?" Ang lalaking may balbas ay ibinaba ang kanyang manggas, tumingin sa pinagmulan ng boses. Nakita ang aking kalmado, hindi niya mapigil ang humanga sa kanyang sarili, mas mabuti ang mentalidad ng batang ito kaysa sa iba. Baka talagang makalabas siya sa pagkakataong ito ng buhay. Pagkatapos, nang makabawi siya, nagpatuloy siya. Ang mga multo sa mga larong horror na ito ay hindi basta-basta pumapatay ng walang dahilan. Bilang isang taong naranasan na ito, pinapayuhan ko ang lahat na tandaan ang 2 pangunahing punto. Una, ang mga multo sa mga pagkakataong ito ng horror game ay pinapatay lamang ang mga lumalabag sa mga patakaran. Pangalawa, ang mga pangunahing patakaran ay direktang ipapaabot sa mga manlalaro. Habang nakikinig sa mga salita ng lalaking may balbas, nagsimula akong magpawis. Napakalapit nito sa aking sinaliksik kahapon,
na nagbigay dito ng mataas na antas ng kredibilidad. Ngunit hindi iyon ang lahat ng dapat malaman. Sa pagnanais ng kaligtasan, sinuman ay maaaring gamitin at isakripisyo. Nang mga sandaling iyon, umabot ang tunog ng pagbukas ng isang pintuang kahoy. Sa tunog ng pagbukas ng pinto, lahat ay nagulat, sabay-sabay na tumingin sa pinagmulan ng ingay. Isang matandang ubo ang sumunod. Isang matandang lalaki na nakasuot ng makalumang damit ang lumabas mula sa pintuan. Nakasuot siya ng luma at itim na Jongshan suit. Ang balat ng matanda ay kulay abo, ang kanyang mukha ay may mga kulubot at mga batik na parang atay. Mukhang nasa bingit na ng kamatayan, ang kanyang likod ay nakayuko. Ang maulap na mga mata ng matanda ay tumingin sa amin, at isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagsalita siya, lahat, maligayang pagdating sa Yellow Springs Inn. Ako ang tagapangasiwa ng ina ito, na itinalaga ng may-ari upang ibigay sa inyo ang inyong mga gawain. Ang kanyang hininga ay malamig, ang kanyang boses ay mas magaspang pa kaysa sa kanyang ubo, na nagdudulot ng panginginig sa katawan sa tuwing maririnig ito. Isang matinding takot, parang instinct, ang nagbigay sa amin ng palatandaan na ang matandang lalaki sa harapan namin ay isang multo. Pagkatapos, tinakpan ng matanda ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at umubo ng 2 beses. Gayunpaman, bago tayo magsimula sa trabaho, may ilang mga alituntunin ng aming ina na kailangan kong ipaliwanag sa lahat. Ito marahil ang mga pangunahing patakaran na binanggit ng lalaking may balbas, ang mga nakamamatay na patakaran na hindi maaaring labagin sa larong ito ng takot. Lahat ay pinigilan ang takot sa kanilang mga puso at nakinig ng mabuti. Una, kahit na ikaw ay nakatalaga sa front desk o sa kusina, kailangan mong ilaan ang lahat ng iyong pagsisikap sa pagtapos ng iyong trabaho. Kung tamad ka, hindi ka palalagpasin ng may bahay. Sa puntong ito, napansin ko ang isang patak ng pangamba sa maulap na mga mata ng matanda. Mukhang natatakot din siya sa ginang. Sa madaling salita, ang ginang ay isang mas makapangyarihang multo kaysa sa tagapamahala. Pangalawa, ang mga kasangkapan sa inn ay luma at madaling masira. Kung may masira ka, kailangan mong bayaran ito. Sadyang binigyang diin ng matanda ang mga salitang bayaran ito, na malinaw na may ipinahihiwatig. Pangatlo, tandaan na huwag kontrahin ang mga bisita. Bagaman hindi ka parurusahan ng may-ari kung magkakaroon ka ng alitan sa isang bisita, marami sa mga bisita ng ating inn ang mainitin ang ulo. Kung makahanap sila ng dahilan para parusahan ka, hindi ka poprotektahan ng may-ari. Natapos na magsalita ang matanda at tumawa. Sige, may mga tanong ba ang sinuman? Ang lalaking may balbas na hindi nagsalita, at syempre, wala sa aming 5 ang naglakas loob na magtanong. Tumango ang matanda sa kasiyahan at pagkatapos ay nagsimulang magtalaga ng mga gawain. Ikaw, malaking tao, dahil napakalaki mo, tiyak na malakas ka. Pumunta ka sa kusina at tulungan ang chef sa paghiwa ng mga gulay. Pinili niya muna ang lalaking may balbas. Tumango ang lalaking may balbas. Itinuro ng matandang lalaki ang nakabukas na pintuang kahoy. Lumiko ka pakaliwa pagkatapos pumasok sa pinto, at makikita mo ang kusina. Ang lalaking may balbas ay sumulyap sa amin, ang kanyang mga mata ay naghatid ng mensahe ng pag-iingat, hindi huminto, at diretsyong naglakad patungo sa pintuang kahoy. Pagkatapos, tumingin ang matandang lalaki sa may edad na babae at sa batang lalaki. Kayo dalawa ang in charge sa paglilinis ng mga kwarto ng bisita. Lumiko ka sa kanan pagkatapos pumasok sa pinto at hanapin si Ginang Zhang para kunin ang iyong mga kagamitan. Susunod, tumingin ang matanda sa lalaking nasa gitnang edad. Mukhang medyo may pinag-aralan ka. Pumunta ka diretso sa ikalawang palapag pagkatapos pumasok sa pinto. Hanapin ang silid na may karatulang manager, at maghintay sa loob. Ituturo ko sa iyo kung paano gawin ang mga account. Sa wakas, kami na lamang ng estudyanteng babae ang natira, hindi sigurado kung anong mga gawain ang ibibigay sa amin. Habang pinagmamasdan ko ito, matagal na tumingin sa akin at sa estudyanteng babae ang matanda, at sa wakas ay nagsalita ng dahan-dahan.
Kayong dalawa, mga kabataan, may malambot na balat at mukhang presentable. Pumunta kayo sa pangunahing bulwagan at maglingkod bilang mga waiters. Ang pagkuha ng mga order at paghahatid ng pagkain ay hindi naman dapat kailanganin ng anumang pagtuturo. Di ba? Dumiretso ka lang sa pinto at makikita mo ang pangunahing bulwagan. Sinabi ng matanda, habang nakatingin sa amin na may ngiti, ang kanyang mukhang puno ng mga kuntil-butil ng kasamaan. Sana alam ninyong dalawa kung ano ang mabuti para sa inyo at huwag magdulot ng gulo. Ang kanyang mga salita, kasama ng nakakatakot ng ngiti na yon, ay nagdulot ng panginginig sa aking gulugod. Ang maliit na estudyanteng babae sa tabi ko ay nanginginig pa lalo. Nakapagpigil ako sa sarili, kinuha ko ang kamay ng nanginginig na estudyanteng babae at dinala siya patungo sa kahoy na pinto, dumaan sa tabi ng matandang tagapamahala. Sa likod ng kahoy na pinto ay isang madilim, sira-sirang pasilyo, puno ng kakaibang kumikislap na panggatong sa magkabilang panig. Isang malamig na hangin ang humuhuni sa pasilyo, kasabay ng nakakatakot na halakhak ng mga multo, na lalo pang nagpataas ng takot ng estudyanteng babae. Marahil upang mapakalma ang sarili, ang estudyanteng babae, na tahimik hanggang ngayon, ay sa wakas ay nagsalita sa akin. Salamat sa kanina. Ang pangalan ko ay Le. Nasa gitna na siya ng kanyang pagpapakilala. Pero pinutol ko siya, walang kailangan na banggitin ang buong pangalan mo. Tatawagin na lang kita na Shaole. Ang apelyido ko ay Lin, kaya tawagin mo na lang akong Lin. Ni ang lalaking may balbas ni ang matandang manager ay hindi nagbigay ng kanilang tunay na pangalan, kaya mas mabuti na huwag na rin tayong magbigay. Mukhang naintindihan ni Shaole ang aking paliwanag, tumango ang kanyang maputing mukha, saka siya bumulong, salamat. Mabilis kaming naglakad sa pasilyo at nakarating sa likurang pinto ng inn. Bukas ang likurang pinto, na nagbubukas sa buong unang palapag ng pangunahing bulwagan ng inn. Ang mga asul na ladrilyo sa sahig, katulad ng nasa likurang patio, ay may mga mantsa ng madilim na pulang dugo na naglalabas ng matinding amoy ng bakal. Isang simpleng reception desk at mga kahoy na mesa at upuan ang nakatayo sa tabi ng tatlong malalaking banga ng alak. Ang buong bulwagan ay walang laman. Maliban kay Shaole at sa akin, wala nang iba, wala ni isang ibang multo. Ano ang gagawin natin ngayon? Instinctively akong tinanong ni Shaole. Tumingin sa naguguluhang ekspresyon ni Shaole, hindi ako nag-atubili, tumugon ng matatag, wala nang oras para sa takot. Bawat hakbang mula ngayon ay isang pagsubok na buhay at kamatayan. Kailangan nating maghintay na dumating ang mga bisita. Nang mga sandaling yon, isang malamig na hangin ang humampes sa pintuan. Sinundan ng isang napakabaho na amoy na sumalubong sa aking mga butas ng ilong. Tumingala ako at nakita ko ang isang napakatabang lalaki, ang buong katawan niya ay namamaga, natatakpan ng mga pangit na peklat na parang uod. Nakabihis lamang siya ng ilang maruruming basahan, ang kanyang tiyan ay lumobo, ang kanyang balat ay may sakit na berde, ang kanyang mukha ay deformed, at ang kanyang mga pangil ay matutulis, na nagbigay sa kanya ng tunay na nakakatakot na anyo. Mga kakaibang tunog ng pag-ubo ang umuusbong mula sa kanyang lalamunan, na nagpalamig ng kulay sa mukha ni Shaole. Dito, may mga tao talaga. Ang pangit, napakatabang multo ay naglabas ng nakakatakot na malalim, nagulat na ungol mula sa kanyang tiyan. Kasabay nito, isang agos ng malapot na laway ang tumagas mula sa kanyang nakabukas na bibig, na parang tinititigan niya ang isang napakasarap na pagkain. Nang makita ko siya, bigla kong naalala ang mga salita ng may-ari ng bahay at ng matandang tagapamahala, at dali-dali akong humakbang pasulong, pinilit ang isang ngiti. Maligayang pagdating, kagalang-galang na bisita, pakiusap, pumasok po kayo. Habang nagsasalita ako, napansin ko ang kanyang reaksyon. Tama nga, nagpakita ng malinaw na pagkadismaya ang matabang multo. So, isa lang palang waiter. Kung hindi ka nagsalita, akala ko'y may self-service na mga sangkap dito. Pagkatapos ay pumasok siya sa inn. Ako'y pinagpawisan ng malamig.
Ito talaga ay isang horror game, nagtatago ng masamang balak sa ilalim ng premise nito. Ang napakatabang multo ay naglakad patungo sa isang mesa at dahan-daang umupo. Ang maliit na silya ay umuungol ng malakas sa ilalim ng bigat ng kanyang napakalaking laman, na nagpagulat sa amin ni Shaole. Sa kabutihang palad, hindi niya nabasag ang silya, kung hindi, sino ang makakaalam kung kami ay mapapahamak. Humihinga ako ng maluwag nang biglang ibinagsak ng napakatabang multo ang dalawang barya sa mesa, sabay sabi ng malamig, dalhan mo ako ng isang palayok ng mainit na tubig at isang set ng pangkamay at isang mangkok. Agad akong yumuko, sumagot na may ngiti, oo naman, Ginoo. Habang lumilingon ako upang umalis, hindi ko nakalimutang sumulyap sa dalawang barya sa mesa. Kung hindi ako nagkakamali, pareho ang uri ng mga barya na ginagamit sa sistema. Pumunta ako sa sulok ng bulwagan, kung saan may kumukulong kettle ng tubig sa isang lutuan ng uling. Sinundan ako ni Shaole. Pagkatapos ng lahat, ang pag-antala o pagwawalang bahala sa isang customer ay maaaring magdulot ng panganib sa aming buhay. Itim na mga tsinelas at mangkok at mga pangkutsara ay nakastack sa mga tumpok sa iba't ibang istante. Ang kakaibang bagay ay, kahit na ang teapot o ang mga mangkok at chopsticks, ang mga disenyo sa mga ito ay mukhang walang katapusang mga mukha ng tao. Si Shaole ay malapit nang tulungan akong buhatin ang kumukulong kettle nang pigilan ko siya. Mabigat ang takor, hayaan mo akong gawin ito. Mas mabuti nang maging maingat kaysa magsisi, hindi natin kayang magalit ang mga bisita, sabi ko nang maingat. Nang itaas ko ang teapot, bigla akong nakarinig ng isang sigaw ng sakit. Masakit, patayin mo ako. Patayin mo ako. Biglang sumabog ang kumukulong tubig mula sa mga mukha ng tao sa gilid ng takor. Mainit. Ang kumukulong tubig ay sumabog sa aking kamay, at nahulog ko ang takor sa gulat. Bang! Sa malakas na tunog, ang tila ceramic-ong teapot ay nabasag sa sahig. Atarante si Shaole, biglang sumigaw, Lin. Sinira mo ang tsinelas. Siguro pwede natin itong itago. Wala namang nakakita nito. Tumingin ako kay Shaole, may munting pasasalamat sa aking puso para sa kanya. Bagaman mahiyain, hindi naman siya nagbabalak na iwanan ako. Gayunpaman, alam kong hindi solusyon ang pagtatago nito. Tulad ng inaasahan ko, umuugong ang ubo ng matandang manager sa bulwagan. Bungangang binata, nabasag mo ang tsinela sa unang araw mo. Ang teapot na yon ay nagkakahalaga ng 50 yen. Lumingon ako, at nakita kong nakatayo ang matandang manager sa likuran ko, na parang bigla na lang nandyan, ang kanyang titig ay puno ng kasakiman. Ikaw, bago ka pa lang dito, tiyak na wala ka pang pera para bayaran ako. Kaya, paano kung gamitin mo ang kanang kamay mo para bayaran ang teapot? Habang nagsasalita siya, inabot niya ang isang kamay na kasing payat ng paa ng manok, hinahawakan ang aking kanang kamay. Sumigaw si Shaole. Parang sa susunod na segundo, puputulin niya ang aking kanang kamay. Sa sandaling yon, sumigaw ako, tumigil ka. Ikaw, kaawa-awang matandang lalaki. Sino ang nagsabing hindi ko kayang magbayad? Kasabay nito, sumigaw ako sa loob ko, system. I-convert mo ang 50,000 Mingyuan para sa akin. Sa mga barya, kaagad pagkatapos, umingay ang notification ng sistema, 50,000 Mingyuan na convert. Natitirang balanse, 97,549,999,915,000. Nang malapit nang humawak ang kamay ng matandang manager sa akin, ang mga tansong barya na na-convert ng sistema ay lumitaw sa aking mga kamay. Biglang umatras ang matandang manager, dahil biglang naramdaman ng multo na ito. Biglang nakaramdam ang maltong manager ng alon ng purong yin energy na nagmumula sa akin. Ang yin energy na ito ay mas siksik kaysa sa kanya, kahit na mas malakas pa kaysa sa may-ari ng bahay. Ako rin, nakaramdam ako ng nakakapangilabot na sensasyon na nagmumula sa aking mga kamay. Nang tumingin ako pababa, nakita ko ang 5 piraso ng mga barya ng tanso, bawat piraso ay naglalaman ng 1,000 yen, na nakahiga sa aking mga palad.
Nakita ang gulat na ekspresyon ng multong manager, huminga ako ng malalim na paghinga, kinuha ang isang piraso ng barya at inihagis ito sa kanya. Narito ang 1,000 yen. Sapat na ba ang kompensasyon, sa tingin mo? Ang multo ng manager ay nakatitig sa hanay ng kumikislap na bagong barya ng tanso na lumilipad patungo sa kanya, nilulunok. Hindi kasakiman ang pumihil sa kanya, kundi takot. Sa totoo lang, ang string ng mga barya na iyon ay katumbas ng 1,000 nanograms kanyang mga buhay. Kung handa ang batang ito na gumastos ng 1,000 yen para patayin siya ngayon, tiyak na may gagawa ng krimen. Sa katunayan, kung nag-alok pa ng kaunti ang batang ito, hindi malayong gawin ito ng may-ari ng lupa. At 5 string lang ang naalis niya, pinatunayan na hindi ordinaryong manlalaro ang batang ito. Xiaole, na saksi sa lahat ng ito, ay labis na nagulat. Lin, natakot siya sa isang multo. Habang si Xiaole ay naguguluhan pa mula sa pagkabigla, tumingin ako pabalik sa multong manager. Pinagmamasdan ang halo ng takot at kasakiman sa kanyang mukha, at hindi ko napigil ang tumawa. Kaya, kahit mga multo ay natatakot din. Kahit 50,000 ming bilang ay sapat na para takutin ang matandang ito hanggang sa sumuko. Sa sandaling ito, bigla kong naisip na ang aking gintong daliri ay mas makapangyarihan pa kaysa sa inaasahan ko. Sa simula, nag-aalala ako kung ano ang gagawin ko kung hindi tumanggap ng pera ang mga multo o kung magrebelde sila. Ngayon, sa reaksyon ng multong manager, nakumpirma ko ang isang bagay, sa pagkakataong ito ng horror game, kahit ang mga multo, kapag nakakita ng isang napakayamang tao, ay kusang loob na makaramdam ng paghanga. Bukod pa rito, dahil sa mga patakaran ng laro, malamang na hindi niya ako mapapatay. Nang matiyak ko ito, medyo naging kumpiyansa ako. Bumaba ako, kinuha ko ang taling ng mga barya mula sa sahig at ipinasok ito sa kamay ng multong manager. Narito, kunin mo, hindi mo na kailangang magpakabait. Ikaw ang manager, hindi ba't ikaw ang dapat na pinakamahusay sa paghawak ng pera? Nang marinig ang aking mga salita, ang multong manager ay napilitan lamang na magpakita ng pilit ng ngiti. Gusto niyang sabihin na hindi pa siya nakakita ng ganong kalaking pera sa buong buhay niya. Pero, binibigyan mo ako ng sobrang pera, labag ito sa mga patakaran. Ang multong manager ay nag-aatubili. Walang kailangan ng pagbabago. Pinutol ko siya, saka agad kong binuksan ang quest panel para tingnan. Sa listahan ng mga misyon, ang entry na compensate the inn for the teapot ay talagang kinilala bilang isang gastos. Kaagad pagkatapos, umingay ang notification ng sistema, natukoy ng sistema ang halaga ng porselanang teapot na 100 mingbi. Itinatakda ng sistemang ito ang pinakamataas na presyo ng pagbili sa 100 beses ng aktwal na halaga. Anumang halaga na lumalampas sa 100 beses ng halaga ay hindi bibilangin sa mga gastos. Pagkumpleto ng misyon, doubling reward points, at iba pa. Tumango ako bilang tanda ng pag-unawa. Alam kong ang pagbabayad para sa teapot ay binibilang bilang isang gastos. At may limit na 100 times, ay mahusay. Tumingin ako sa mala-espiritong manager, kinuha ang isang plato ng walang pakialam, at tinanong, magkano ang plato na ito? Nang tanungin, tumulo ang malamig na pawis sa noo ng multong manager. Itinaas niya ang isang daliri. 100 yen. Bago makapag-react ang multong manager, agad kong kinuha ang lahat ng mga plato sa mesa at pinabayaan itong mahulog sa sahig. Ang tunog ng basag na porselana ay umuulit-ulit, mga piraso ay nagkalat sa sahig, mga wisps ng itim na enerhiya ay lumalabas mula sa mga bitak. Lahat, mula kay Xiaole hanggang sa multo ng manager, ay nagulat. Pagkatapos, isinuksok ko ang natitirang 4 na piraso ng barya sa mga kamay ng multong manager. Manager, isaalang-alang mo ito bilang aking kabayaran. Ano man ang matira, isaalang-alang mo itong kaunting bagay para sa akin, isang bagong dating, upang makilala ang lahat sa Yellow Springs Inn. Nang marinig ito, ang multong manager ay labis na nabighani sa hindi inaasahang kabaitan. Sa wakas, napagtanto niya na kahit ano pa man ang aking pagkakakilanlan at layunin,
Ito ay isang napakagandang pagkakataon para sa kanya. Makipagkaibigan sa iyo, Ginoo. Ang mapagpakumbabang matandang ito ay hindi magtatangkang gawin yon. Ngunit, kung sakaling makatagpo ka ng anumang kahirapan sa hinaharap, tiyak na gagawin ko ang aking makakaya upang makatulong. Sinabi ng maltong manager ng taos puso. Tumango ako. Sige, itago mo muna ang pera. Pagkatapos, tumingin ako sa natitirang mga plato sa mesa, may mapanlikhang ngiti sa aking mga labi. Bago ko pa maasikaso ang natitirang mga plato, muling umabot sa aking pandinig ang malamig na tinig ng may-ari ng tavern. Mahal na panauhin, pakiusap, itigil mo na. Lahat ay dapat gawin ayon sa mga patakaran. Kung may masira ka pang iba, hindi na tayo makakapagpatuloy sa negosyo. Ang boses niya ay nananatiling nakabibinging malamig, ngunit may bahid ng negosasyon sa kanyang mga salita. Nang marinig ko ang boses ng may-ari ng inn, medyo nadismaya ako, nabigo ang plano kong sunugin ang pera. Ang may-ari ng Yellow Springs Inn ay ang tagapangasiwa ng inn, dahil siya na ang nagsalita, kailangan kong bigyan siya ng respeto. Pakiramdam ng kaunting pagsisisi, tumingin-tingin ako sa paligid ng inn, at napansin ko ang matabang multo na nakaupo sa isang mesa. Nagniningning ang aking mga mata, at dali-dali kong kinuha ang tekor at lumakad papunta doon. Mahal na bisita, ikinalulungkot ko ang mahabang paghihintay. Ipinatong ko ng mabigat ang teapot sa mesa, tinitingnan ang matabang multo ng may pananabik. Kung magpakita siya ng kahit kaunting hindi kasiyahan, agad kong kukunin ang pera ko at babayaran siya.